Hindi pa Pasko, hindi pa New Year, pero magsishare ako sa inyo ng isang napakasarap na bibingka. Gumawa ako ng bibingka na to dahil meron kaming balikbayan na darating na bisita, kaya magpapa-impress lang tayo ng very light lang. Nung natikman nga nila to, 10 star nga daw ang rate ko sa kanila dahil napakasarap talaga nitong bibingka na to. At nabigyan pa nga ako ng tip para sa bibingka na to, kaya thank you so much. At kung gusto nyo rin malaman kung paano ko ginawa ito, halika samahan nyo ako at magluluto tayo. Tara! So dito meron ako ng 2½ cup na rice flour. Pwede rin yung all-purpose flour. So dito ipagsama-sama lang natin lahat. Maglalagay ako dito ng 2 tablespoon na baking powder, 1/2 cup na sugar. Kung may white sugar, okay rin. Pero ito lang yung available sa kusina ko. Kaya ito na yung ginamit ko. Wash yung gamit ko. 1/2 teaspoon na salt. 1 1/4 cup na coconut milk. 1 cup na water, plain water, tap water lang yan. 1/4 cup na melted butter. 4 na pirasong itlog. Imimix lang natin lahat to para mag-combine lahat yung mga ingredients. At kapag ganitong nahalo na, ilalagay na natin yung 2 cups na grated cheese. So yung aking cheese ay yung pasteurized cheese lang. Bahala kayo kung anong gusto yung brand. At ihahalo lang natin. So pag ganito na, kailangan wala ng lumps yung ating mixture. At pag wala ng lumps, ilalagay na natin sa ating molder. So ito okay na to. At meron ako ng 8 pieces na bibingka molder. At ito na yung ating mixture. So dito, kukuha lang ako ng 1 cup. At lalagyan natin bawat isa. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon sa video ko na to, paki-comment na lang kung taga saan ka para mapasalamatan kita. At malaman ko kung saan umabot ang video ko na to. So itansya muna natin, hindi muna natin pupunuin. Shoutout nga pala kay Imelda Castro, nanonood siya galing sa Sorsogon. Thank you so much, ma'am. At sa aking mga top fan, thank you so much. At sa mga nagsishare ng video ko, sa mga nagko-comment, maraming salamat sa inyong lahat. So dito naglagay na ako ng salted egg. Sa top ng ating bibingka mixture, 4 na pirasong salted egg yan, kaya kayo na ang bahala magtantya kung gaano kadami ang ilalagay ninyo. So ito na, sa ating oven pan, 5 piraso lang yung capacity. So 5 piraso lang ang pwedeng isasalang natin. So isalang na natin yung 5 piraso. So mamaya magbabalik tayo para sa pag naluto na natin lahat. At dito sa ating oven, nagpainit na ako ng 430 Fahrenheit at isasalang na natin yung ating bibingka. At lulutuin natin to ng 25 to 30 minutes at magbabalik tayo. At dito naman sa ating pan, meron ako dito ng butter at lalagyan natin ng kaunting at sweetie powder. Gagamitin ito natin mamaya para sa ating bibingka. So imimelt lang natin nang ma-dissolve yung ating at sweetie powder. Para magkaroon lang ng konting kulay yung ating bibingka. So dagdag ko ng konti. Depende sa inyo kung gaano kadami yung kulay nyo. At once na na-dissolve na, okay na yun. Turn off na natin. At ito na nga yung 5 piraso na nauna nating niluto. Medyo nag-cool down na siya. Lalagyan na natin ng ating mixture na butter and ng at suwete. Tatap lang natin para meron siyang kulay at mas masarap yung may butter. So, yung butter yung nagbibigay ng sarap. At ito na nga lahat, okay na yung ating bibingka. At ito nga, okay na ito yung ating bibingka. Yung isa medyo lighter lang siya, pero yun yung tamang kulay. Ito, nadamihan ko lang ito dito sa part na to. At pwede rin ito ninyong gawing pang negosyo. So, ilalagay ko lang yung recipe sa description box para makuha ninyo kung gusto ninyong gayahin. At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon sa video ko na to,
paki-comment na lang kung saan kayo nanonood para ma-shoutout ko kayo sa aking mga next video. At bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe at pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At paki-follow ko sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Maraming salamat sa inyong panonood at paki-share na rin ang aking mga video na to sa inyong mga friends and relatives. At hanggang dito na lang tayo. Bye!